Ang tiwala ay isa sa mga lubang kailangan sa pag-iibigan. Ito ay isang malaking pundasyon para mas mapatibay ang pagmamahalan. Kung ganun mga kahuanatel, sa itonghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo po ng aral. Si Ian at Cathy ay matagal nang magkasintahan. Umabot na nga sila sa 8 taon na kahit na kailan ay hindi nagawang maghiwalay. Puno ng tiwala sa sama nila, ngunit nagbago ang lahat ng hindi paniwalaan ni Ian ang paliwanag ng kanyang kasintahan dahil inaakala niyang may kasama itong iba. Sigurado ka bang hindi mo kasama yung kaibigan mo si Jonathan? Tanong ni Ian na may halong pag-aalinlangan. Kita sa mukha niya ang pagkabahala, tila ba mayroong matinding pagdududa na nagpapabigat sa kanyang damdamin. Napabuntong hininga si Cathy bago ito sumagot. Ian, ilang beses ko bang kailangang ulitin? Wala akong kasama kagabi, kundi sina Angela at Rose. Nag-dinner lang kami, nag-uusap-usap, wala nang iba. Bakit ba palagi mo na lang inuungkat si Jonathan? Umiiling si Ian, hindi mapakali. Cathy, hindi mo naman ako masisisi. Sobrang lapit nyo sa isa't isa. Minsan, parang mas malapit pa kayo kisa sa ating dalawa. Paano ko ba malalaman na hindi mo siya kasama kagabi? Lahat na lang ng pinost mo sa social media, puro blurred. Walang kahit na isang nagpapatunay na hindi mo siya kasama. Hindi ko na kailangan pang patunayan sa'yo. Napalakas ang boses ni Cathy, halata na inis ang kanyang tono. Iyan, ang tagal na nating magkasama, pero hanggang ngayon ba naman ay hindi mo pa rin ako kayang pagkatiwalaan? Hindi ko kasalanan kung hindi kita kasama sa mga lakad ko dahil ayaw mo rin namang sumama. Mahirap kasi, Cathy. Sagot ni Ian na tila ba'y nagpipigil ng emosyon. Mahirap kapag may nararamdaman kang mali pero wala kang magawa. Parang palagi na lang akong nasa isang gilid, naghihintay na mapansin mo. Tapos, malalaman ko lang na si Jonathan na naman ang kasama mo. Ano bang meron siya na wala ako? Napatitig si Cathy kay Ian, puno ng galit at lungkot ang kanyang mga mata. Ano bang gusto mong mangyari, Ian? Natigilan ko na ang lahat ng mga kaibigan ko na ako na lang ang mag-adjust para sa'yo. Ang dami mong hinihiling pero wala ka namang binibigay na tiwala. Cathy, hindi ko hinihiling na itigil mo ang pakikipagkaibigan mo. Sagot ni Ian na tila ba pilit na nagpapaliwanag. Ang gusto ko lang, sana isipin mo rin ako. Hindi ba't ako ang boyfriend mo? Dapat ako ang priority mo, hindi siya. Pero bakit parang palaging may espasyo siya sa buhay mo na hindi ko kayang punan? Nagiging unreasonable ka na, Ian. Mariing sagot ni Cathy. Gusto mo bang kontrolin lahat ng galaw ko? Hindi ko kaya ang ganito. Sobra ka na kong maghinala. Wala naman akong ginagawang masama. Cathy, kaya nga ako nagkakaganito. Kasi ramdam ko na unti-unti kang nawawala. Halos pasigaw na sagot ni Ian. Dati, lahat ng bagay, ako ang unang nakakaalam. Pero ngayon, parang ang dami mo nang itinatago sa akin. Kahit sa mga simpleng bagay, hindi mo na ako sinasama. Anong nangyayari sa atin? Nagkibit balikat si Cathy. Iniiwasan ang mga mata ni Ian. Hindi ako nawawala, Ian. Ikaw lang ang masyadong nagiging possessive. Nakakulong na ako sa mga iniisip mong masama. Kahit anong gawin ko, lagi kang may pagtududa. Pagod na ako sa ganito. Nagpantig ang mga tenga ni Ian sa narinig. Pagod ka na? So, ako na ngayon ang mali. Ako na ngayon ang masama. Kung hindi ko pinagdudaan ang mga kilos mo, hindi tayo aabot sa ganito. Pero paano ko gagawin yan kung ang daming bagay na bumabagabag sa akin? Paano ako magiging kampante kung parang palagi kang may tinatago? Mali ang iniisip mo, Ian. Hindi mo ba naiintindihan ang lahat ng ito? Nagmumula sa insecurities mo. Ikaw ang problema dito, hindi ako. Ako ang pinaghihinalaan mo pero hindi mo iniisip na baka ikaw ang may kailangang baguhin. Sagot ni Cathy na ngayon ay tumitindi na ang galit. Tumayo si Ian. Tila ba hindi na kayang pigilan ang kanyang nararamdaman. So, ako na nga. Ako na nga ang mali. Ako na nga ang problema. Wala ka na bang ibang maisip kundi ang ipasa ang lahat ng kasalanan sa akin? Hindi na nakapagsalita pa si Cathy. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng sakit.
Ang usapan nila na dati ay puno na pagmamahalan, ngayon ay tila isang malaking balakid na naglalayo sa kanilang dalawa. Alam mo, Ian, kung ganito na lang palagi, paano ba tayo aabot sa susunod na taon? Kung puro ganito na lang usapan natin, saang direksyon pa tayo pupunta? Hindi na tayo nagkakaintindihan. Parang nagiging estranghero na lang tayo sa isa't isa. Sabi ni Cathy na ngayon ay lumuluha na. Ngunit imbis na sumagot, umiiling si Ian, tumalikod at naglakad pa palabas ng pintuan. Hindi na niya kinaya pang harapin ang mga naririnig mula sa babaeng minamahal niya ng buong puso. Parang ang bigat-bigat ng kanyang dibdib at sa bawat hakbang na ginagawa niya papalayo kay Cathy, lalo lamang itong bumibigat. 3 araw na mula nang hindi magpansinan ng magkasintahan. Papasok, lalabas ng tahanan na para bang hindi magkakilala. Dumating ang araw na hindi na matiis ni Cathy at nagsalita na siya. Wala ka ba talagang tiwala sa akin? Tanong ni Cathy na ikinatigil ni Ian sa ginagawa. Tumigil si Ian sa pag-aayos ng kanyang mga gamit at dahan-dahang lumingon kay Cathy. Kita sa kanyang muka ang pag-aalinlangan. Tila ba ayaw pa ring simulan ang isang diskusyon. Alam niyang magtatagal at muling magiging masakit. Cathy, ilang beses na ba tayong nag-usap tungkol dito? Hindi naman sa wala akong tiwala sa'yo, pero may mga bagay kasi na mahirap akong intindihin. Parang ang dami mong hindi sinasabi sa akin. Sagot ni Ian na may halong pag-aalinlangan sa boses. Nandito na naman tayo, Ian. Paulit-ulit na lang. Paano mo masasabing may mga bagay na hindi ako sinasabi sa'yo? Sa tuwing magbubukas ako ng topic, agad mo akong pinaghihinalaan. Sagot ni Cathy, may halong hinanakit sa kanyang boses. Hindi ko naman hinihiling na laging magkasundo tayo. Pero sana naman, pakinggan mo rin ako. Napalalim ang pagbuntong hininga ni Ian at naglakad papunta sa bintana. Tumitig siya sa labas, waring pilit na iniiwasan ang mga mata ni Cathy. Pakinggan? Sa tuwing nag-uusap tayo, lagi ka na lang ganito. Nagsisimula sa simpleng usapan pero nauuwi sa pagtatalo. Parang hindi na tayo nagkakaintindihan. Hindi ba't dapat nga mag-usap tayo para maintindihan natin ang isa't isa? Hindi yung parang takot kang harapin ang problema, Ian. Kung hindi natin ito harapin ngayon, kailan pa? Tanong ni Cathy na tila ba nagpipilit na magkapaliwanagan silang dalawa. Cathy, hindi naman sa ayaw ko mag-usap, pero pakiramdam ko, kahit anong sabihin ko mali pa rin sa'yo. Parang lagi na lang akong kailangan mag-adjust. Sobrang bigat na nga ng pakiramdam ko eh. Pati simpleng bagay pinag-aawayan natin. Sagot ni Ian na ngayon ay kita na sa boses ang pagod. Bigat? Ako pa talaga ang nagpapabigat sa'yo, Ian. Hindi mo ba naiisip na ako rin napapagod na? Paulit-ulit na lang tayong nasa ganitong sitwasyon. Hindi ba dapat nagtutulungan tayo? Hindi yung parang naglalaban. Sagot ni Cathy na ngayon ay nag-uumpisa na rin pumatak ang luha. Napatigil si Ian. Naramdaman niya ang sakit na dulot ng mga salitang binitawan ni Cathy. Pero imbis na umamin, pinili niyang tumayo sa kanyang paniniwala. Cathy, kung ganito na lang palagi, saan pa ba tayo tutungo? Hindi ba't minsan kailangan din nating magpahinga sa isa't isa? Hindi yung palagi na lang may issue. Puro na lang problema. Napailing si Cathy hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Magpahinga? Gusto mo bang sabihin na parang pagod ka na rin sa relasyon natin? Ganun na ba kababaw para sa'yo? Na simpleng away lang, gusto mo nang sumuko? Hindi ko sinabing susuko ako. Cathy, ang sinasabi ko, baka kailangan nating huminahon at mag-isip. Hindi puro init ng ulo ang pinapairal. Hindi yung palaging ako ang nagpapakumbaba. Minsan, gusto ko rin namang maramdaman na naiintindihan mo ko. Paliwanag ni Ian na tila ba'y nagpapakumbaba na rin. Sinasabi mong ako lagi ang tama. Pero Ian, hindi mo ba nakikita na lahat ng ginagawa ko para sa atin? Para sa'yo? Gusto ko lang naman maayos natin to na hindi palaging may pag-aalinlangan. Pero kung ganito na lang palagi, paano pa ako magtitiwala na magiging maayos tayo? Sabi ni Cathy habang tinatanggal ang mga luhang patuloy na dumadaloy.
Hindi makapagsalita si Ian. Alam niyang may punto si Cathy. Pero hirap siyang tanggapin na siya ang nasa mali. Naguguluhan siya sa damdamin niya, pilit na iniintindi ang bawat salita ni Cathy. Ngunit, hindi rin niya mapigilan ang kanyang sariling nararamdaman. Nagpatuloy ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Tila walang gustong magbigay, walang gustong magpakumbaba. Parehong nadadala ng emosyon, parehong hindi handang aminin ang kanilang pagkukulang. Hindi ko alam, Cathy. Hindi ko alam kung paano tayo makakausad kung palagi na lang tayong ganito. Sabi ni Ian habang muling tumitig sa labas ng pintana. Hindi ko alam kung paano tayo babalik sa dati. Kung ganito na lang tayo palagi. At sa mga sandaling iyon tila ba may bumigay sa loob ni Cathy. Nakita niya kung gaano kahirap ang sitwasyon nilang dalawa. Ngunit wala siyang makita na paraan para maibalik ang dating pagmamahalan at pagtitiwala. Ngunit imbis na magpatuloy sa diskusyon, nagdesisyon siyang magtahimik. Hindi dahil sa sumuko na siya, kundi dahil alam niyang sa oras na yon, walang mangyayari kung magpapatuloy sila sa pagtatalo. Nagpatuloy sila sa katahimikan, kapwa naguguluhan at hindi alam kung saan tutungo ang kanilang relasyon. Ngunit alam nilang pareho sa kabila ng lahat ng ito, hindi nila kayang bumitaw. Hindi pa nila kayang tapusin ang lahat ng ito. Dahil sa likod ng lahat ng sakit at galit, naroon pa rin ang pagmamahal na pilit nilang pinangahawakan kahit na parang unti-unti na itong nawawala. Nagising si Ian sa nakabibiglang init na tila ba sumasakal sa kanya. Sa unay, nagtataka pa siya. Ngunit ang makitang halos kumakapal na ang usok sa paligid, agad na napagtanto ni Ian na may sunog sa kanilang bahay. Hindi na niya ininda ang nararamdamang init o takot. Isa lamang ang nasa isip niya, ang kaligtasan ni Cathy. Mabilis siyang tumayo at nagmamadaling nagtungo sa silid ni Cathy. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ng pintuan na halos nasusunog na rin sa tindi ng apoy. Nang makita niyang mahimbingang pagtulog ni Cathy, agad niya itong niyugyog para magising. Cathy! Cathy! Gumising ka! May sunog! Kailangan nating makaalis din dito ngayon na! Halos pasigaw na sabi ni Ian, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Nagulat si Cathy at agad na bumangon. Nakita niyang makapal na usok at ang naglalagablab na apoy sa labas ng kanyang kwarto. Tila ba natigilan siya, nayanig sa nakakatakot na sitwasyon. Ngunit ramdam ni Ian ang takot at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Cathy, hindi na tayo pwedeng magtagal pa dito. Kailangan nating lumabas. Mariing sabi ni Ian habang hinahawakan ng mga kamay ni Cathy. Dinala niya ito sa tapat ng bintana na nagsilbing tanging daan ng kanilang pagtakas. Pero Ian, paano? Sobrang taas. Baka hindi ko kayanin. Natatakot ako. Sagot ni Cathy na halatang nag-aalala at nanginginig. Ngunit imbis na sumabay sa takot ni Cathy, pinakita ni Ian ang kanyang pagiging mapagmahal at determinadong protektahan ng kasintahan. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Cathy. Tinitigan ito ng diretsyo sa mga mata at sinabing, Cathy, magtiwala ka sa akin. Alam kong delikado pero hawak kita. Huwag kang matakot. Sasaluhin kita. Hindi kita pababayaan. Tumango si Cathy ngunit makikita pa rin ang pag-aalinlangan sa kanyang muka. Muli siyang tumingin sa bintana at pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Ian. Paano kung hindi ko kayanin, Ian? Paano kung mabitawan mo ko? Ngunit sa kabila ng takot, ramdam ni Cathy ang matinding tiwala at pagmamahal ni Ian. Pinilit niyang alisin ang mga pangamba sa kanyang isipan at mag-focus sa mga mata ng kasintahan na puno ng determinasyon at katiyakan. Cathy, hindi kita bibitawan. Magtiwala ka sa akin. Muling sambit ni Ian. Ngayon ay mas madiin at puno ng pagmamahal. Huminga ng malalim si Cathy, pilit na iniipon ng lakas ng loob. Sige Ian, magtitiwala ako sa'yo. Wika niya bago dahan-dahang tumalunlon sa gilid ng bintana. Humawak si Ian sa mga braso ni Cathy habang ang babae dahan-dahan nang bumababa mula sa bintana. Ramdam ni Cathy ang panginginig ng kanyang buong katawan, ngunit ang init ng mga kamay ni Ian ay nagbigay ng lakas sa kanya at tapang na kinailangan niya. Isa pa, Cathy, malapit ka na, sabi ni Ian, hindi binibitawan ang pagkakahawak kay Cathy. At sa huling sandali, tuluyan ang tumalon si Cathy. Nakababa na siya ng kaunti mula sa bintana
Nang bitawan niya ang kanyang kamay, tila ba ang lahat ng kanyang takot ay nawala nang bumagsak siya sa mga bisig ni Ian na agad siyang sinalo. Sa kabila ng init at apoy, ramdam ni Cathy ang kaligtasan at pagmamahal mula sa kasintahan. Napakapit ang mahigpit si Cathy kay Ian habang nakatingin sa kanya. Ian, maraming salamat dahil nandyan ka. Sabi niya, puno ng pag-asa at pasasalamat. Ngumiti si Ian, hinalikan ang noo ni Cathy at sinabi, hindi kita iiwan, Cathy. Palagi kitang sasaluhin. Kahit gaano pa man kataas, ang kailangan mong talunin. Magtiwala ka lagi sa akin. Ang pangyayaring ito ang nagturo sa kanilang dalawa ng isang mahalagang aral. Ang tiwala ay isang mahalagang pundasyon sa isang relasyon. Sa kabila ng lahat ng alitan at pagtatalo, natutunan ni Cathy at ni Ian na sa bawat pagsubok, mahalaga ang pagtitiwala at ang pagkakaroon ng paniniwala sa pagmamahal ng kanyang kasintahan. Ikaw, ano po ang natutunan niyo sa istoryang ito? Makikicomment naman po sa baba kung ano po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.